Magandang gabi po sa kanilang lahat, mga minamahal. Dahil po tayo muli sa ating sinasabang pag-aaral sa salita ng Diyos. Ginagawa po natin to sa kalooban ng mahal panahon na maipakita sa mga tao sa buong mundo ang katotohanan patungkol sa pagka-Diyos nating mahal na Kristo. Jesus Christ is the center of all the scriptures. Ang ibig sabihin nito, kaya nagkaroon ng Biblia dahil sa mahal na Panginoon Kristo. Sa pamamagitan ng Biblia, malalaman natin kung paano ginawa ang buong sanglibutan. Lahat ng mga bagay na nakikita natin, maging tayo na nandito ngayon, kung saan tayo nanggaling. Dito malalaman ng lahat ng tao na meron isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na lumikha sa ating lahat. At Diyos na magbibigay ng kantipala sa mga tao susunod sa kanyang banal na kalooban at magbibigay na walang gamparos sa mga taong susuway sa kanyang kalooban. Maraming mga religious organization ang naitatag. Pagkatapos ng Judaism religion na naganap sa Israel, na dito ay tandisan, hayagan, na kinundinan nila ang mahal na Panginoon Kristo dahil para sa kanila, isa lamang ang Diyos at ang Diyos nito ay hindi tao. Ang Diyos ay Espiritu. Kaya nang ang mahal Panginoon magpunta sa lupa, ipakilala ang kanyang sarili bilang anak ng Diyos, marami ang nagtangka na kalabanin siya, nagtagumpay naman sila, na ipapatay nila ang mahal Panginoon. At dahil dito, nang mamatay ang mahal Panginoon sa Kristo sa krus ng Kalbaryo, lalong lumaki ang paniniwala ng mga tao na ang mahal Panginoon sa Kristo ay hindi Diyos. Sapat na sabi nila, ang Diyos hindi namamatay. Bakit namatay ang mahal Panginoon sa Kristo? Kung Diyos siya. Hindi nalalaman ng mga tao ang mahal na Panginoon sa Kristo sa kanyang pagiging anak ng Diyos, meron siya walang hanggang buhay. Paano tayo? Na hindi naman tayo mga anak ng Diyos. Anak tayo ng ating mga magulang. Mga magulang natin tao. Naging tao tayo dahil sa ating mga magulang, sa ating ama't ina, nagpakasal, gumawa ng tahanan, at tayo ang naging kanilang bunga. Tao tayo. Pero mahal pa ng Kristo, wala siyang magulang. Siya ay Diyos. So, umpisa pa lamang ng paglalang ng mundo, nandoon na siya. Wala pa ang mundo, hindi pa ginagawa ang sanlibutan. Wala pang ginagawa. Nandoon ang Diyos. Nandoon naman pa ng Kristo. Kasama ng Diyos. Paano nangyari ito? Sapagkat siya salita ng Diyos. Sa pamamagitan niya, nalikha lahat ng bagay. Sabi ng Biblia, all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Aliwanag. Lahat ng bagay ay nilikha niya, at walang bagay na nalikha kundi dahil sa Kanya. Yan ang mahal Panginoon Kristo. Ngayon, ano pa ating layunin? Bakit natin pinag-aaralan ng bagay ito? Kasi nga po, hindi lamang daan, hindi lamang libo, hindi lamang milyon,
kundi bilyong tao ang nadaya ng reliyon. Bilyon tao na mapupunta sa impyerno dahil lamang sa itinakwinla ang Diyos ng langit. Itinakwinla ang Diyos na lumikha sa kanila. Kaya mga minamahal, sa ating pag-aaralan ngayong gabi, sa aklat ng Hebreo, malalaman natin ang tunay na pagka-Diyos nating mahal pa ng Kristo. Ginagawa natin to upang pagka nalaman ng mga tao na talagang walang alinlangan ng ating mahal pa ng Kristo Diyos, tatalikdan nila ang doktrina ng tao na pa ng Kristo hindi Diyos, tao lamang. Doktrina ng mga taong kalaban ng Diyos. Bakit kalaban ng Diyos? Sapagkat ang Diyos na Espiritu, ginawa ng taong tao lamang. At hindi Diyos. Ayaw nang tanggapin ang Diyos, pwede magkatawang tao. Pero kaya nang tanggapin na ang aswang na tao, pwedeng maging demonyo, pwedeng maging baboy, pwedeng maging kambing, pwedeng maging baka, pwedeng maging hayop. Naniniwala sila. Ang tao pwedeng magkatawang baboy, pwedeng magkatawang hayop, pwedeng magkatawang ibon. Tao yun, hindi Diyos yun, pero naniniwala sila na pwedeng magkatawang baboy, pwedeng magkatawang hayop. Pero ang Diyos, Diyos na makapangyarihan sila, Diyos na lumikha sa atin, ayaw lang maniwala ng Diyos na Espiritu, pwedeng magkatawang tao. Kaya yan ang ating pag-aaralan, mga minamahal. Napagalaga ito. Sapat kapag ay pinagpatuloy ng tao ang mali niyang paniniwala, maring ito maging dahilan para mapahamak ang kanyang kaluluwa sa impyerno. Sapat ang tinatakwil niya, mismong Diyos ng langit, na hukom sa kanya, na magpaparusa sa kanya. Yun ang tinatakwil niya. Kaya para gabayan natin mahal panahon sa ating sasungong pagkarisita ng Diyos, magkasambo na tayo sa panlangin, mahal panahon sa oras ito, aming pagtatalakayin, ang pagka-Diyos na mahal panahon sa Kristo, na siya ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Kaya kayo po maglangin ng salita ng kanuhan sa aking bibig, buksan niyo po bawat kasipan ng pangunawa, aking minamahal mga kapatid na sorta nakikinig sa kanang mga cellphone, sa kanang mga tahanan, aking sinasaway, lahat mga demonyo ng mga adlang, at ng mga pag-alilangan, maging sa kanang mga puso, because out from them, even unbelievers in the house right now, they bundle the power of darkness, anoint the word, O Lord, in Jesus' mighty name I pray, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord, praise God. From the book of Hebrews, the epistle of St. Paul to the Hebrews, beginning with chapter 1 up to 14. Ito pag-aaralan natin mga naman. Hebrews chapter 1 verses 1 up to 14. Babasahin ko sa English version of my King James Bible. Ililiwat ko naman sa Tagalog para higit nyo maunawaan. Kaya lahat po na may pakinig ay makinig sa salita ng Diyos. The epistle of St. Paul to the Hebrews. Sabi po dito sa chapter 1 verse 1 and following. God, who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets, hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds, who, being the brightness of his glory and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty on high, being made so much better than the angels, as he had by inheritance obtained a more excellent name than they. For unto which of the angels said he at any time,
Thou art my son. This day have I begotten thee. And again, I will be to him a father, and he shall be to me a son. Amen. Saglit po natin putulin ang pagbasa sa salita ng Diyos para may paliwanag natin ating mabinasa. Ang sabi dito mga minamahal, noong unang panahon, sa panahon ng mga propeta, sa Old Testament times, ang Diyos ay nagsalita sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang kanyang anak ay nanggaling sa kanyang sinapupunan. Sabi sa John chapter 1 verse 18, no man has seen God at any time, but the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, yet declared him. Sabi dito, walang sino man tao na nakakita sa Diyos. Subalit, ang bugtong na anak ng Diyos na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Ama. Ano ibig sabihin nito? Ang Diyos ay Espiritu. God is an immortal, invisible God. Hindi nakikita, walang hanggan, walang kamatayan. Sabi dito, siya ay nangusap sa mga tao sa pamamagitan ng kanyang anak. Sino ang kanyang anak? May anak ba ang Diyos? Meron. Ang anak niya nasa sinapupunan niya. Sino ang anak niya nasa sinapupunan niya? Yung gumawa ng langit at lupa. Gumawa sa atin lahat. Ano ang kaugnayan niya sa Diyos? Siya, salita ng Diyos na Espiritu. God is a Spirit. Ang Diyos sa Espiritu, walang laman, walang buto. Lalong walang dugo. Pure Spirit God. Pero meron siyang kapangyarihan. At ang kapangyarihan niya nasa kanyang salita. Tinawag niya ang kanyang salita na Jesus. Sapagkat, sabi sa Biblia, sa mga huling panahon, kaninong panahon? Panahon natin ngayon. Wala na tayo sa Old Testament. Wala na tayo sa New Testament. Nandito tayo ngayon sa ating panahon. Last days. During the Old Testament, ang kapangyarihan ng Diyos, may kapangyarihan siya na magpayag sa laman. Ang tawag doon, theophany. The theophany of God. Theophany means the manifestation of the unseen God in the flesh to be visible in human eyes. That is theophany. Anytime, ang Diyos na salita, pwedeng magkatawang tao. Tawag doon theophany of God. Siya ang nangusap sa mga propeta. At ang pinayag ng mga propeta tungkol sa gagawin ng Diyos na sa mauling araw, siya ay hindi na magiging theophany. Na kung kailan lang niya maisipan, saka siya magkakatawang tao. Dito, siya na mismo ang magiging tao. Sabi ng Biblia, ang Diyos ay gumawa ng katawan para maging lulanan niya. Lulanan o tahanan ng Espiritu ng Diyos. God Spirit. Ngayon, kaninong katawan ang kanyang niyanda? Ang niyanda niyang katawan, yung mismong kanyang theophany, the Word of God. The Word of God has the power to manifest Himself as a human being. Kapangyarihan ng Diyos yun.
salita ng Diyos yun. Ngayon, magkaiba ba? Magkaiba ba ang Espiritu ng Diyos at ang salita ng Diyos? Hindi. Magkasama sila. Since time immemorial. Sa panahon ng kawalang hanggan, na ang lahat ay kadiliman. Pero sa kinalalagay niya, kaliwanagan. Dito, magkasama na ang salita at ang Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos nagbibigay buhay. At ang salita ng Diyos, lumilika ng mga bagay na wala. Kaya dito, nagkaroon ng buhay ang lahat ng bagay, sabi sa pasimula kadiliman. At sabi, ang unang nilikha ng Diyos, langit at lupa. Ang langit, ang kanyang tahanan, at ang lupa, ang magiging tahanan ng mga tao na kanyang ililikayin ng sangayon sa kanyang sariling larawan, pangis at tanyo. Kaya sinabi na mahal po na, let us make man in our image according to our likeness. Dito makikita natin na wala pa ang tao, mayroon ng tao. At ang tao, yung salita ng Diyos. Na magkausap sila ng Espiritu at ng salita, di kayo natin ang tao ayon sa ating larawan. Nandun na ang Panginoon Jesucristo. Nandun na ang Word of God. Nandun na ang tao, ang mahal pa ng Jesucristo. Kaya nang nilikha ng Diyos ang tao, ay sa kanyang sariling larawan ng isang tao, tao rin. Kanya lang, ang Diyos, isang supernatural man, na wala siyang pinagmulan. Kapangyarihan siya. Kapangyarihan magkatawang tao siya. Hindi siya nilikha sa alamok. Siya ay kapangyarihan ng Diyos na walang kamatayan, na mumuhay sa liwanag na hindi malapitan. Kaya dito, mga minamahal, maliwanag. Wala pa ang tao, may tao na. Ang taong Diyos na si Kristo Jesus. Kaya nga nagtaka ang mga audio na si pinamahal pa ng Kristo na naggalak ang inyong namang si Abraham na makita ang aking araw, siya na natuwa. Naggulat ang mga audio. Sapat si Abraham na binabanggit na mahal pa nun, 1,000 taon sinilang bago dumating si ng Moises. Bago dumating mga propeta, 1,000 taon ang lumipas. Kaya sabi ng mahal pa nun, ng mga audio, wala ka pa 50 taon, nakita mo na si Abraham. Ano sabi ng mahal pa noon? Katotohanan. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago pang man ipanganak si Abraham, ay po nga. Siya na. Siya na ang Diyos. Na pangalan ni ako nga. Ngayon, dito sa ating binabasa, sabi dito, sa mga uling araw, ang nangungusap na sa atin, hindi na ang Tiyopani. Mismo ang Diyos na nagkatawang tao. Sa katawan natin, mahal pa ng Kristo. Ibig sabihin, ang Panginoong Kristo, ang katawan ng Diyos na hindi nakikita. Kaya lahat na sinasabi ng mahal pa noon, hindi sa kanya nanggagaling, kundi sa loob ng kanyang katawan, Espiritu ng Diyos na hindi nakikita, yun ang nangungusap. Kaya sinabi ng mahal pa noon, ako at ang maisa, ibig sabihin, bilang Diyos siya ang Ama. At bilang tao siya ang anak. Meron siyang dalawang kalagayan. Kaya sabi dito, who, being the brightness of His glory, and the express image of His person, and upholding all things by the word of His power, when by Himself pours our sins, set down on the right hand of majesty on high. Matapos niyang magawa ang kanyang misyon bilang tao, sabi dito, na nilinis niya tayo sa ating mga kasalanan, at pagkatapos na mapatawad tayo sa ating mga kasalanan, mga anak na niya tayo, sapat tinanggap natin siya sa kanyang tunay na kalagayang Diyos, naupo na siya sa kanang kapangyarihan na trono ng dakilang Diyos. Sabi dito, being made so much better than the angels, as yet by inheritance obtained a most more excellent name than they. Ang mga anghel, binigyan niya ng kanya-kanyang pangalan. Angel Gabriel, Angel Michael,
at iba pang mga anghel, millions, billions of angels, binigyan niya lahat ng pangalan. At kabisado niya ang pangalan ng bawat isa. Billions of angels, gano'ng karaming 1,000,000,000? 1,000,000,000. 1 billion is 1,000 millions. Alam ng mahal pa lahat ng pangalan ng mga anghel. Imposible ba yun? Imposible sa Diyos. So, sabi sa Biblia, billions and trillions of stars in the heavens na nilikha ng Diyos, binigyan niya ng pangalan ng bawat isa. Billions and trillions of angels, binigyan niya lahat ng pangalan, at ang bawat isa, tinatawag niya sa kanya-kanyang pangalan. Ganun ka pangyarihan ng Diyos. Tayo, meron tayong 5 anak, 10 anak, pag tinatawag natin sila, nakakabali-baligtad pa, nakakalimutan pa natin ang pangalan. Para malaman natin man, titignan pa natin ang mukha. Pero, tayo, limited tayo. Limited ang ating karunungan. Pero ang karunungan ng Diyos, walang hanggan. Sabi sa Biblia, Jesus Christ is the wisdom and the power of God. Sapagkat siya ang Diyos na nagkatawang tao. Siya ang kapangyarihan ng Diyos. Siya ang kapangyarihan ng Diyos para tayong lahat malika. Sa magitan ng kanyang salita, mula sa wala, nagkaroon na meron. Yan ang Diyos. At ang sabi niya, for unto which of the angels said at any time, thou art my son, this day have I begotten thee, and again, I will be to him a father, and he shall be to me a son. Nang ang mahal pa noon, nasa katawan na siya ng Panginoong Hesus, sabi ng Diyos ni Espiritu, ikaw ang aking anak, at ako ang iyong ama. At sapat siya ay anak ng Diyos, siya ay Diyos. Sabi dito, but unto the Son he saith, thy throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of thy kingdom. Ang kanyang anak, na binigyan niya ang pangalang Jesus, yun ang pangalan niya. Sa kanyang kalagayan tao. Ang Diyos na Espiritu, sa kanyang kalagayan bilang Diyos, ang kanyang pangalan, I am. Ako nga. Kaya mahal pa noon, sa maraming beses, sinasabi niya, ako nga siya. Ako nga ang Diyos. Ako at ang may isa. Ngayon, ang pangalan ng Diyos na Espiritu, I am. Ako nga. At binigyan niyang pangalan ng Panginoon Kristo, pangalan ng tao, Jesus. Jesus Christ. Yung Jesus, pangalan ng tao, yung Christ, yun ang Diyos. Ngayon, yung sabi ng mahal pa ng Kristo na ako at ang Ama isa, pag tinanong natin ng Ama, aming Ama sa langit, ano yung pangalan? Sasabihin ng ating mabait na Ama sa langit, I am Jesus Christ. I am Jesus Christ. Ako si Yesu Kristo. Bakit? Yun ang sasabihin ng Ama. Kasi, ang kanyang pangalan bilang Diyos na Espiritu, I am. Ang kanyang pangalan bilang tao, Jesus Christ. Kaya, pag sinabi niya, I am, ibig sabihin, I am, ako ang Diyos na Espiritu. Jesus Christ, ako ang nagkatawang tao. I am Jesus Christ. So, maliwanag. Kaya ang tawag niya sa Panginoon sa Kristo, sabi niya, ang iyong trono, O Diyos, sabi niya, the throne of God is forever and ever. Ang iyong trono, O Diyos, ang iyong luklukan, O Diyos, at ay walang hanggan, at ang siyetro ng iyong luklukan ay siyetro ng katwiran at katarungan. Kaya dito, sapagkat siya anak ng Diyos, ang tawag sa kanya ng Ama,
Bagaman anak siya, ang tawag sa kanya na Ama, Diyos. Ay yung trono o Diyos ay huwag pasawlanggan. Isipin mo, ang Diyos Ama, tinawag niyang Diyos ang kanyang anak. Bakit niya tinawag na Diyos ang kanyang anak? Kasi Diyos siya. Kaya ang mga Muslim, kapag bawal na bawal sa mga Muslim, ang Diyos nila si Allah, bawal na bawal sa mga Muslim, ang tawagin ang Panginoon Kristo, anak ng Diyos. Kapag isang Muslim nagsalita, si Kristo, anak ng Diyos, papatayin siya. Iwalay siya sa bayan. At mismo mga magulang niya, mga kapatid niya, itatakwil siya. Sapat tinawag niya ang Panginoon Kristo na anak ng Diyos. Bakit? Kasi alam ng mga Muslim na ang Panginoon Kristo, anak ng Diyos, kaya Diyos siya. Pero mga iglesia ni Kristo, ginawa lang iglesia ni Kristo, ang kanilang iglesia, ang kanilang church, pero hindi nila tinatanggap na Diyos ang Kristo. Kaya sabi nga, mali yung iglesia ni Kristo. Dahil ang doktrina ng iglesia ni Kristo, si Kristo tao lang at ni Diyos. Dapat iglesia ni Jesus. Kasi ang pangalan ng Jesus, pangalan ng tao. Pero dahil mandaraya sila, gusto lang dayain ng tao, kaya sa halip na iglesia ni Jesus na tao, iglesia ni Kristo na Diyos, ang pangalan lang ng kanilang church, pero ang kanilang doktrina, tao lang at ni Diyos. Pandaraya sa tao. Kaya, nandito tayo para ituwid ang maling pananampalataya na nakuha ng milyon-milyon ng mga membro na walang alam sa Biblia. Bawal nga sa mga iglesia ang umawak ng Biblia. Kailangan ministro lang, mga ngaral lang, ang hawak ng Biblia at nagpapaliwanag ng mga sinasabi sa Biblia. Bawal silang umawak ng Biblia. Bakit bawal? Makikita ang katotohanan eh. Pag binuklat ng Biblia, Old Testament na doon para sa Kristo, Diyos. Pag binaglat mo New Testament na doon para sa Diyos, kaya bawal umawak ng Biblia, mga member. Dahil magbubuksan ang katotohanan. Malalaman lang na mali tinuturo sa kanila na tao lamang at ni Diyos. Kaya ito, may nakikinig sa akin mga iglesia ni Kristo, saksi ni Jehovah, mga Muslim, magbasa kayo ng Biblia. Huwag kayong umasa sa mga pangaral, turo sa inyo, ng mga namumuno sa inyo, sapagat ililigaw kayo sa iyong pananampalataya. Sabi sa Biblia, bawal magbawas, bawal magdagdag ng salita ng Diyos. Dahil kala, puro bawas, puro dagdag eh. Puro, kung ano yung pinagbabawal ng Diyos, yun ang ginagawa nila eh. Kaya dito mga minamahal, yun ang ating layunin. Ang layunin natin ay iligtas ang kaluluwa ng milyong-milyong mga miyembro ng Iglesia ni Kristo, ng milyon-milyong miyembro ng Saksi ni Jehovah, ng milyon-milyong miyembro ng mga Muslim na nadaya, milyon-milyong miyembro ng mga Mormons. Nagkalat ang mga relihiyon sa buong mundo na nagtataklas na pagkadisimal pa ng Kristo. Kaya, ano silbi? Kung hindi tayo mga ngaral, mananatili sila sa kamangmangan. Mananatili sila sa kadiliman. Hindi sisili sa kalang katotohanan sapat ang kalang tagapangaral, puro kadiliman, puro kamalian, tinuturo sa kanila. Kami, may nakikinig sa akin ng mga iglesia ni Kristo, saksi ni Jehovah, mga Muslim, huwag kayong magagalit sa akin. Sapat ni kayo inatake ko. Mahal ko kayo. Kasi nasabi ko sa inyo, nasa kamalian kayo ng pananampalataya sapat tinuro sa inyo ng mga ministro, mga pastor ninyo, para sa Kristo, tao lamang ni Diyos. Samantalang mismo ang Diyos na ang nagsasabi, ang yung trono o Diyos, magpakailanman. At ang yung kaharian, walang kawakasan, magpakailanman. Diyos mismo ang nagsabi sa kanyang anak na Diyos. At hindi lang yan. Tinawag din ng Diyos Ama ang kanyang anak na Panginoon na may-ari ng langit at lupa. Nasa Biblia. Babasahin natin. Hebrew chapter 1 verses 10 and 11.
and thou, Lord. Ang nagsasalita dito, ang God the Father, and thou, Lord. In the beginning, had laid the foundation of the earth, and the heavens are the works of thine hands. Ano sabi ng Diyos Ama, God the Father, sa kanyang anak? Tinawag niya Panginoon. Tinawag niya Panginoon ng kanyang anak. At ikaw, Panginoon, sa pasimula, iyong inilatag ang pundasyon ng mundo. At ang lahat ng mga bagay ay likha ng mga kamay. Kaya dito mga minamahal, sabi ng Biblia, isa lang ang Panginoon sa Kristo. Kaya ang tawag ng God the Father sa kanyang anak, Panginoon. Yun din na sinabi ni David. Sinabi ng aking Panginoon, sa aking Panginoon, na yung araw ay walang kawakasan. Kaya sabi sa Hebrews chapter 13, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Ang Panginoon sa Kristo, siya rin ang kahapon, siya rin ang ngayon, at siya rin ang magpakailanman, wala siyang pagbabago. Diyos siya noon, Diyos siya kahapon, ay Diyos siya hanggang ngayon. Panginoon sa Kristo, ang liwanag ng Biblia. Kaya dito, sa bawat talata ng Biblia, binabanggit ang pagka-Diyos ng mahal para sa Kristo. Kaya, lubang kataka-taka, na parang dito nakikita ng mga nagtuturo na mga itong panampalataya, mga bulang pastor, bulang ministro, nagliligaw ng panampalataya ng tao. Parang hindi na nakikita itong mga ating binabasa. Kasi nga, bawal nga sa mga membro ang mawak na Biblia. Bababasa. Yung sinasabi nilang mali, makikita ng mga membro na tama pala. Yung nakasulat sa Biblia, bakit mali yung sinasabi sa kanila? Bakit sabi ng Biblia, ang Panginoon sa Kristo, Diyos na totoo, taon totoo? Bakit sinasabi sa Biblia, ang Panginoon sa Kristo, taon na ng Diyos at buwan na walangan? Bakit sinasabi ng mga ministro, tao lamang, angel lamang, propeta lamang? Ba't ganun lang binababa ang mahal pa noon? Samantalang maliwanag sabi ng mahal pa noon, I'm the way, the truth and the life. No man cometh unto the Father but by me. Ako ang daan ng iyong kaligtasan. Ako ang katotohanan ng inyong pananampalataya. At ako ang buhay na magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. At walang sino sa inyo makakadiretso sa akin Ama na hindi daraan sa akin. Ano nangyari? Nilagpasan nila eh. Dumiretso sila sa Ama. Panibagong pandaraya. Sabi na Marwan, walang sino makakadiretso sa aking Ama, kundi daraan sa akin. Ay, hindi na naman. Tao ka lang, ba't ka namin dadaanan? Diretso sila sa Ama. Samantala sabi ng Ama, ito ang aking anak, nalabis kong kinalulugdan. Siya ang iyong pakikinggan. Hindi ko kayo pakikinggan. Siya ang pakikinggan. Eh, ba't kayo dumidiretso sa akin? Hindi ko kayo pakikinggan. Ang pakikinggan ng Diyos, ang kanyang Ama, ang kanyang anak. Kaya ito napakaliwanag mga minamahal. Araw-arawin ko ito. Gabi-gabihin ko ito. Sapat hindi lamang itong tirata na nagsasabi, sapagkat si mahal pa ng Kristo. Ang lumang tipan, punong-puno ng referensya, punong-puno ng talata ng Kristo, Diyos. Ang New Testament, punong-puno ng mga talata ng Kristo, Diyos. Kaya isang malaking panlilin lang. Kaya ako tumayo dito. Kaya ako nagpuprograma gabi-gabi. Para gabi-gabi, sabihin ko sa iyo ang katotohanan. Sapat kung di nyo marinig ang katotohanan, mananatili kayo sa kamangmangan at kasinungalingan ng mga tao nangangaral sa inyo. Yung mga minamahal, Acts chapter 4 verse 12, there is none other name given among men whereby we must be saved, except in the name of Jesus Christ. For God hath highly exalted him, and hath given him a name that is above every name, that at the name of Jesus Christ all knees should bow, all things that are in heaven, all things that are in earth, all things that are under the earth, and to proclaim, to confess by all tongues that Jesus Christ is Lord, Jesus Christ is God, for the glory and honor of the Father. Yan ang Panginoon sa Kristo, sapagkat siya pinakadakila ng Diyos.
Binigyan siya sa pangalang lalong dakila, tigit sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng doon sa langit, ang lahat ng doon sa lupa, at ang lahat ng doon sa ilalim ng lupa, iluluhod. Ikukumpisa ng bawat dila, ang Panginoon Kristo ay Panginoon, ang Panginoon Kristo ay Diyos, para sa kaluluwati ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. That is the word of God. At kapag di yung tinanggap to, kayong mga nakikinig, di pa rin yung tinanggap ang katotohanan to. Kayo na ang umatol sa inyong sariling kapahamakan. Sa pagsabi ng isang mahal pa ng Kristo, hindi ko kaya tulan. Subat ng aking salita, ang atol sa inyo, pagdating ng araw na kayo ay tatayo na sa harapan ng dakilang trono ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hanggang dito po muna tayo mga minamahal. Sa kalaban-mahal po, magkita-kita ulit tayo sa araw ng bukas para sa inyo namang paksa. Nadadaling ko sa inyo, wala akong magiging paksa, kundi ang pagka-Diyos lamang na mahal pa ng Kristo. Pagiging tagapagligtas niya, sapat nandito ang katuparan ng panalangin ng lahat ng mga tao na gusto na mapunta sa langit. Ang tunay na daan para tayo maligtas ay sa pamamagitan lamang natin pa ng Kristo. Wala nang iba. Wala na pong iba. Kaya pasalamat tayo sa mahal. Maraming salamat mahal po na ipahayag mo muli sa aking minamalang kapatid ang katotohanan ng mesita na ikaw ang tunay na Diyos, at ang buhay na walang gan, aming tagapagligtas pagdating ng araw. Sige po lamang lahat ng kapurihan mo, salamat sa mga panahon. Mga kapatid, pagkakataon nyo ito, sa ngayon sa inyong napakmagan, sapat kung ililid ko kayo sa panalangin, baka lalo kayo magkasala. Sapat baka mamaya, susunod kayo sa panalangin, pero hindi naman tapat sa puso ang panalangin, lalong kasalanan. Kaya dito, bibigyan kayo ng pagkakataon, narinig yung salita, kayo mismo, ang lumapit sa Diyos na buhay. At kayo mag-umpisa sa kanya ng kasalanan, mararamdaman nyo sa inyong puso kung kayo pinatawad niya. At dito, pwede nyo nang hilingin sa Diyos ang lahat ng inyong nais. Kagalingan yung masakit karamdaman, kalutasan ng lahat ng mga problema. Sabi ng mahal pa noon, if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Kung bawa sa inyo magkakaisa, sabi nga, that if two of you shall agree on earth, pagkakaisa ninyo ang mga panlangin, akin itong didinggin sa langit. Sapat kasama dalawa at tatlo na nagtitipos sa aking banal na pangalan, ako ay nasa kanan ng kalagitnaan, narinig ko ang kanilang mga panalangin, pagagalingin ko ang kanilang mga sakit karamdaman, at lilutasin ko ang kanilang mga problema. Agad sila, bibigyan ko kayo ng buhay na walang hanggan. That is the promise of the Lord Jesus Christ. I will never leave you nor forsake you until the end of the ages. Kaya mga minamahal, bago kayo matulog mamayang gabi, manalangin kayo, pag-usap kayo sa mahal pa noon, nakikinig siya. At dito, magiging tapat kayo sa inyong panalangin sapat ikaw at ang Panginoon ng Diyos ang mag-usap. Wala nang third party. Kaya mga minamahal, tumuli yung kapatid, Brother Salcedo, samatalang papalang hanggang bukas na muli. We love you so much, but our Lord Jesus Christ loves you more. Amen and amen. Hallelujah, praise God.